Pahinga muna tayo sandali sa Buhay Ilog at mga Tulya Vlog dahil sa araw na ito, tayo ay bibiyahe patungo sa bundok. Bubuksan namin sa inyo ang bintana ng aming tahanan. Samahan nyo kami sa aming biyahe at magtrabaho tayo sa bukid. Connecting flight. Kunwari sosyalera, nag-trolley bag pa talaga ang aming si Mudra at tumayeng-teng nga red talaga tikulay na. Aba, patatalo ba naman ang pamilya kay Daniela? Ano sa tingin nyo ang laman ng bag na pula? Pagpupunta sa bukid ay dapat maaga ang gising at lusong, lalo na at ilang connecting flight ang ating kailangang pagdaanan bago marating ang lugar. Ang aming next flight. At ito nga ang ating pambansang hayop, ang aming panghuling sasakyan, na pagkakita sa akin ay parang ang sama ng tingin. OMG, ilang kilos kaya itong aking pasahero, sabi siguro. At binalak pa talaga niyang tumakbo. Talagang ayaw niya yata akong isakay eh. Habang enjoy na enjoy at puro tawang aking mga kasama, habang umuusad ang kalabaw ay ako naman ay parang nag-iisip ng maglakad na lang. Ante, papanan nyo ante, nga pagbag na. Paano ba naman? Sinasampal ako ng pulang bag ni Mudra dahil mali yata ang aking pwesto. Pero di ko talaga pwedeng pabayaan ang pulang bag dahil mahalaga ang mga laman nito. Pagkarating namin sa aming destinasyon ay itong mga bulaklak na ito ang nakaagaw sa aming pansin. Ang gaganda. Habang si Uncle ay agad lumarga para mag-igib ng gagamitin sa pagluluto mamaya. Habang iniikot namin ang paligid ng bahay kubo ay napansin namin ang marami ng bunga ng sitaw na nakatanim sa likod nito. Hayun, gumana na naman ang pagiging mukhang pera namin. Naisipan naming mag-harvest para maibenta ito. Agad namin kinontak ang tindera ng aming pamilya na mag-ready sa pagbebenta dahil kami ay seryoso ng mag-aani. Dapat tinitwist mo siya. Kasi paano pag may flower pa siyang susunod. Mang-repeat kayo, nana. Nakakatuwang balikan ang mga ganitong gawain. Isa ito sa mga magagandang alaala ng kabataan ko. Pag walang pasok, hindi lang ang pagtutulong sa paglilinis ng tulya at pagsusulib para magtanggal ng laman ang aming pinagkakaabalahan. Lumulusong din kami sa bangkag o taniman ng mga gulay tulad ng mani, mais, pakwan, kamatis, munggo. Pero let me make it clear ha, wala kaming taniman kundi sa lola at mga tito-tita ko ang mga yon. Ako naman tong feeling hasyendera nung high school. Nag-i-invite ako ng friends pag Sunday at dadaan kami sa barangay ng tito ko at makika-harvest kami nito. Aba, ang saya naming uwi niyan dahil may ulam na kaming fresh na sitaw. At ang best part ay syempre, libre ang mga uwi namin. At tapos magpahinga ay go agad tayo sa next na trabaho natin. Ilang kilometro ding lakad bago marating ang taniman ng mais na aanihin. Bilang vlogger tayo ay kailangan kita tayo sa video. Pababa na ako nang biglang natumba ang camera at nakakanginig nung makita ko kung saan ito bumagsak. Buti na lang at balat na lang ang nandyan, hindi yung nanunuklaw na ahas. Etong si Mudra, seryoso sa pag-aani, di na nagpatumpik-tumpik pa, start ka agad. Natakot yatang maubusan na ng aanihin at hindi na kami makapag-ani ng isang sako. Madali lang kung tutuusin ang pag-aani ng mais, kukunin lang ang bunga at papatumbahin ang puno, ganun lang. Mas mahirap ang proseso para sa akin yung pagpungtil o pagpusi. Yun ang tawag namin sa proseso ng pagkuha sa mga ngipin ng mais. Hay naku, pag ginagawa namin yan nung mga bata kami, tumataba ang hintuturo at parte ng palad na ginagamit namin. Makati nga pala ang mais kaya kailangan kahit mainit ang panahon ay magsuot ng protection sa balat. Hindi lang sa sikat ng araw kundi sa kati na rin na dala ng mga dadaanan mong talahib at ito ngang mais. Naku, pag hindi mo yan ginawa ay paniguradong maggigitara ka ng katawan mo sa kati. Saing na tayo. Yung kabila naman ang malinay. Hetong si Zai, sarap na sa tulog habang kami ay nagluluto ng pananghalian. At eto na nga ang reveal ng laman ng maleta ni Mudra. Simpleng gisa lang ng pinaghalo-halong gulay mula lang sa paligid na mas pinatingkad nitong ube at pinasarap ng bagoong benek ang ulam naming pananghalian. Alam nyo bang 2-in-1 pag ginamit nyo ang bagoong benek sa pagluluto? Ito ang tinatawag na may bagoong ka na, may sahog ka pa. Pero promise, try nyong ihalo sa dinengdeng, pakbet o ginisang gulay itong bagoong na ito. Winner talaga ang lasa at pwedeng-pwede rin itong crispy fried benek na pangsahog ha. Kaya kung feeling nyo makunat o hindi pasok ang crispiness sa panlasa nyo, ay huwag nyong itapon, isahog nyo. Siyempre, mas masarap kung may inihaw kaya itong sili naman ang tuhugin natin. Ang bango ng siling. O sino sa inyo ang ganitong style nagpapatong sa kanin ng siling labuyo? Ready na ang pananghalian kaya tara na, kamayan na. At sa panghimagas naman ay biniyak na buko. O wala bang kutsara? Ganito lang ang solusyon niyan. Ang sweet naman itong magbiyanan at gusto pa mang may sinusubuan. Ang aming kutsara ay galing din sa coconut. Sila.
Hindi pwedeng uuwi na empty ang maleta ni Daniela, ni Mudra. Samot-sari ang aming isinilid dito. Syempre, para pa rin sa mga tiyan natin. Di na nga kami nag-Carabao ride nung pauwi dahil na-experience na namin na matagtag pala ang daan. Pinili na nga lang naming lakarin hanggang sa sasakyan. Hayun, at naabutan pa nga kami ng backfilling ng daan. Buti na nga lang nakalusot pa kami. Naku, biglang may pumapara sa amin. Sige! Just lang! Ito ang kagandahan pag nasa probinsya ka, pwede kang makijoin sa ride kahit di mo kilala, na di ka kinakabahan. Para sa merienda ay dumaan kami dito sa Lanis Pichi Pichi. Ang sarap nitong gawa nila at araw-araw ay freshly gawa ang mga binibenta nila. Sunog man kami sa araw, init at pagod, pero masaya ang aming puso, baon ang panibagong experience na ito. Merienda na muna tayo! Gusto nyo ba ng mga ganitong content ng pamilya? I-comment nyo kung ano ang gusto nyong sunod na gawin namin. Pabilis ang bumaba, oh!